What's up? Welcome back. May bago na naman tayong iinumin. Uy! Uy, ako gumawa niyan. Ano in order? Ano ba itong mga in order? Ay. Ano ba itong mga in order natin? Ano Actually, hindi niyo siya in order. Ginawa ko lang. Ay, ginawa. So, meron tayong Calamansi Mont Blanc. Di ba pinag-usapan yan last episode? Oh, Last episode. 2 years ago. 2 years. Pwede ka na ba siyang tingnan? Pwede naman, syempre. Ano yun sa'yo? Yung kay Ito. Benj is salted caramel cream. Salted caramel cream. So, FYI guys, yan dalawang drinks na yan yung pinakamatagal gawin. Oh! So, made with love yan. Yan. Ito So, yung pinakamasarap. Pero alam ko lahat masarap. Yes. So, bukan natin, haluin natin. Yung sa'yo, ano yan? sa akin, it's a... Oo nga, no? Ano yung sa'yo? May kape nga pala, no? I'm so basic. This is a caramel oat latte. Caramel oat latte. Oh. Kamusta? Totoo nga siya, direct. Yan nga yung calamansi, di ba? Yan daw yung pinakamahirap. Sa last episode, Hindi, design lang yan. kinuwento nila na yun ang pinakamahirap i-produce. Kamusta? Oo nga. Sabihin mo masarap Kahit hindi. Joke. Hindi, masarap. Huwag kayong maniniwala doon. Wow. Masarap, masarap. Tapang. Matapang? Tapang kape, ha? Panggisingan talaga to. Yan. Kasi I heard, tagal-tagal pa kayo dito. Ano ba yun sa'yo? Nakalimutan ko. Salted caramel cream Dory. Isda yun. Isda yun. Hanggang cream Fish lang. fillet. Fish fillet pala to. Salted caramel cream Coffee. coffee. Yan, yan. Oo, Say. may aftertaste ba tawag doon? May ganun. Parang umami. Ganun. Umami. Umamin ka na ba? Ay. Ikaw, umami ka na ba? Ha? Ha? Aminin mo na. May aami na ba? Okay, game. So, welcome sa ating second episode. This is Tara, Kape Tayo. And ito ang ginawa namin kape. Cheers tayo. Ginawa pala niya. Ginawa niyang kape. This is the salted caramel. Then we have the Mont Blanc. And then, nalimutan ko na kaagad kung ano yung sa kanya. Basta caramel oat. Caramel oat. Yan. Oat milk. Nauuso ngayon yun no? Yeah. right. Ano siya? Plant-based. So, we are here again at Coffee Syndicate, Alabang, dito sa may Commerce Center. Malapit lang sa Philinvest, malapit sa Westgate, ATC, Molito. yan. So, pag gusto nyo magkape, usually marami nagja-jogging dito no? So, dito sila nagko-coffee break or nagre-replenish, no? Or pag naghanap ka ng organic encounter. Ay, gusto ko yan. Ganun, Bench. Kaya ba ako nandito? Sabi ko na Kaya nga matagal-tagal ka ba dito? Organic encounter Kaya pala may ano dyan sa baba, may encanto. Ay, Organic encounter. Joke. nag-joke siya. Ha? Hindi. Meron nga. Anyway. Pero yes, may encanto beer kami. Oo nga, no? Kasi nakaka-encanto siya. Okay. Tigilan natin to. So, we are here. Ang guest natin today. Again, hindi pala tayo nagpakilala. The one and only. Ako nga pala si Benji. I'm Choi. And kami ang mga host nyo dito sa Tara Kape Tayo. And our guest for today is none other than Miss Sophie Reyes. Nagbabalik. Galing sa ating first episode. Welcome Tagal back, na Miss nun, no? Sophie. Tagal, Tagal na grabe. Palit lang Ikaw na tayo nga t-shirt. maalala Joke. Okay. Huwag mo namang i-spoil yung mga Pwede mo naman natin. i-cut kasi. Okay. Baka maulit yung tanong namin last episode kasi medyo matagal na nga. Oo nga. Sorry kung Nalimutan na. mauulit. Pwedeng mag-refresh na lang tayo. Refresher. May ano tawag doon? Previously. Tara Kape ganun. Tayo. Parang teleserye lang. Ayun nga, speaking of Yan! teleserye. Ang galing mo talaga dyan. Bro, yung research mo. Anong research mo? Ano ang soap meron? Ha? Soap? Ano ang Sabon? teleserye meron siya ngayon? Ayun. Na mental block ako, sorry. Wait lang. Hindi siya na lang magsabi. So, anong teleserye ang ngayong... by the way, artista nga pala po si Miss Sophie Reyes, no? Hindi, Marte lang ako. Ay, maarte lang ba? Currently, ano yung tinatrabaho mong project ngayon? Hindi ko sure kung kailan to mag-air. Pero, yung show na recently ginawa ko is Roja. Roja.
Red. Tama? Red ang Roja eh. Tama ba? In Red? Spanish, red. Red. Okay. Oh, Hindi ko alam eh. hindi ba? We learned something new today. Oh, at least may natutunan ka ngayon, no? And Roja is, anong kwento ng Roja? So yung Roja, it's very action-packed. Yun, no? Action, as in. Sinong Mag-audition bida? ka ba ulit ng action? Parang, sa totoo lang, nararamdaman ko yung mga nararamdaman ng mga sikat eh. Napapagod na ako. Ayoko na mag-artista. Nakapagod ba? Nakapagod. Oo. Napagod ka na Hindi kaya na. ng schedule ko. Hindi kaya? Busy. Busy. Sobra. Kailangan mo ng manager. Yan. Oo nga, no? Ba't di mo nasabi yun? Kailangan may agent ka. May agent. 007. Modeli Talent Agency. Ayun. So, going back. So, anong kwento ng Roja? Yes, it's a action-packed teleserye Yeah, so about... it's an action-packed teleserye about a resort na na-hostage and na-heist. So, this is starring, bigatin yung mga nandito. Grabe, Oo. super star-studded. Hindi ko Siyempre, ma-mention nandun ka eh. lahat. Wow. Ano lang ako doon? Tuldok. Joke. So, hindi ko ma-mention lahat ng cast. Kasi, in total, yung buong cast namin, 40 kami. Wow. Pero ang leading namin ay si Donnie at saka si Kyle Echari with Maymay. So sila yung 3 na tropa na magbe-best friends na nandun sa show. And then of course, we have our senior actors who are there. Sila Miss Janice De Belen, Lorna Tolentino, Raymond Bagatsing, ayun. And many more. Veteran actors. Oo. O maka-senior eh. Hindi senior actors kasi basta. Veteran. Hindi ako sure kasi if they prefer being called veteran talaga ba? or senior. Hindi ko alam. Cut natin. Batikang aktor. Ay, gano'n na lang. Oh, batikang. Yun na yun eh. Veteran. Di ba? Batikang, as in direct translation. Di ba ang Batikan parang... Parang gano'n na rin. Research team, paki-research. Oo, at di ba ang ilagay Batikan din- parang veteran? Sige. I don't know. Ang alam ko, yung Vatican. Basta Darating magagaling, siguro doon. ah. Darating Yun ang pinakamaliit na bansa, Vatican. Tama, di ba? Nandun si Pope, di ba? Parang mas maayos yung conversation kanina. Ay, nung huling episode. Kanina. Aya. Anyway, Okay, game. going back, no? So, paano ka nag-start sa pag-aartista? Yan, balik muna tayo from the beginning. From the beginning. Ano ang origin story ni Miss Sophie Reyes? So, nung isinilang ako, Silang ka sa mundong May ito. commercial ka na nun. Baka gatas na. Oo. ang baby, oo. Siya pala yung baby doon. Oo. Sana. Hindi. Kinakasting din yun, pare. Oh, may Oo. audition yun eh. Kanya-kanyang iyak yun eh. Oo. Ayoko nung iyak na yan. Gusto ko yung... Pasok isang baby. Sakto, oo. Kasi meron na kami na shoot dati na may baby sa eksena. Man, tigil ang production pag tulog yung baby. Kailangan pa. Oo. Hindi mo pwedeng gisingin yun. Aantayin mo siyang magising. So, sinasakto na lang yung kung anong reaction ng baby o dapat nabibriefing din yung baby. Baby, ganito gagawin mo. Hindi ka Papakita mo pwedeng- muna ng script. Huwag kang i-smirk. Dapat neutral lang yung itsura mo. Pag Huwag sinabing iyak, ganun. iyak. Oh, iyak. Oo. May ibang baby na gano'n, ah. Wow! Oo. Naintindihan nila yun? Oo. Ako, pa baby. Ay. Tama. Ay. Iba yun eh. So, ayun. So, paano nag-start? So, paano ba nag-start? Ever since nung bata ako, yun nga, maarte na talaga ako. Hindi, promise ito yun. As in, maarte in a way na, alam mo yung pag kunwari, nagsuschool-school kayo, ganyan, or like, naglalaro ng princess, ganyan. Give na give talaga ako, bata pa lang. So, ilapit ko pa yung mic, no? Ayan. Lapit mo pa ng konti, ha? Konti ba yan? Yan. So, give na talaga ako. Tapos kasi, yung mom ko, nag-act din siya. Ayun. So, Oh. sinasama niya ako. Nintay ko yung... Hindi, parang na-enlighten ako doon. Ganun. Sino ba ang mom mo? Yan. Oo nga, no. Yan kasi Tatanong yung mo tanong sana, mo. nahihiya ako eh. Huwag ka mahiya. So, yung mom ko, si Rina Reyes. Ayun. Kilala mo naman siya? Ay, parang na-meet ko na. Oo. Na-meet Parang? ko na yun. So, yung mom ko, si Rina Reyes, she comes from a line of actresses also. So, my lola, si Baby O'Brien, and then my great-grandmother, si Paraluman. Ayun. Yun. Yun yung... Oo nga pala. Oo, yun yung gusto kong matanong eh. Kasi grabe yung pinanggalingan mo, no? Paraluman. Dahil kay Paraluman, napasulat ng kanta si Eheds, no? Kamukha mo si Paraluman. So, from that lineage,
ano ba, may pressure ba nung bata ka pa lang na you have Artista to be, magulang mo you eh. have to be an Ganon. actress, parang ganon. No, actually, growing up, I didn't know kung ano sila, ano ba ginagawa nila. For me, ano ko lang sila, lola ko lang kamag-anak. talaga. Kamag-anak, Kamag-anak. ganyan. Very normal. Tapos, yun, minsan may magpapapicture sa kanila, ganyan. Tapos hindi ko gets. Parang, okay, wala. Wala, normal lang talaga siya sa akin. Until, syempre, nung namulat na ako sa mundo, ayun. Namulat sa mundo. Kinakabahan talaga ako, guys. Ang awkward pag-usapan yung sarili. Okay, anyway. Well, so speaking of kung kailan ka namulat, anong age ka unang nag-artista? Or ano yung first project? First project, kasi yung rule ng mom ko is kailangan magtapos muna ako ng school bago ako mag-act. So, late na talaga ako pumasok into acting. So as in after college pa or after high school? After college. Okay. After college pa talaga. Pero gusto mo talaga Oo. pasukin. So, nung bata nga ako, sinasama ako ng mom ko sa taping niya. So, lagi niya kasi akong bit-bit. So, ang ginagawa ko is, ginagaya ko sila. Nagme-makeup din ako. Tapos, gagayahin ko sila dun sa sidelines. Tapos, yun, ginagawa ko, punyata kang Rebecca ka. Ganyan. Dialogue, grabe yung dialogue ha. Ano yun nasa 5 years old, 6 years old. Ay, sorry. Ay, mayroon pala tayong order in. By the way guys, hindi lang kape ang meron dito sa Coffee Syndicate. Meron din tayong food. Ito ay, ano to? Chicken bites? Tama ba? Chicken bites. Chicken bites. Ay, ano nangyari? Ay, may ano tayo. Special guest. Ano ba yan? Ay, kakos. Ay, oh. Akala ko, dinala mo dito sa alisin mo kagad. Hindi ko pa natitikman. Pinaamoy lang sa atin. Oo. Pinataka mo lang kami. Ang bango. Oo nga. Pwede ba kumain habang... Oo naman. Ay, sorry. Pwede. Ano lang tayo dito, chillan tayo dito. Pero, ayun nga, aside from chicken bites, meron din tayo dyan mga pastries, tama ba? Yes. Sa baba. Yan. Nakita ko may brownie, may cookie. Oo, bisita kayo dito sa Coffee Syndicate sa Alabang. Andito si Bench, naghihintay ng organic encounter yeah. niya, guys. Ayan. Aba, hindi na organic yung kasi pupuntahan ka na eh. Kunwari na oo lang. nga, no? Kunwari lang organic. Organic Kunwari pa ba yun? organic. Tama ba? Anyway, balik tayo sa... So yun, nung bata pa lang ako, sumasama na ako sa taping ng mom ko, tapos ginagaya ko na talaga sila. So, ever since, gustong-gusto ko na. Tapos, yun nga, yung rule ng mom ko is after college. After college. Yung mom mo, anong age siya nag-start? Yung mom ko, nag-start siya 7 years old. Ayun. Bata pa lang talaga. Child actress. So, Oo. kaya siguro niya in-establish yung rule na yon kasi baka meron siyang na-experience na ayaw niyang ipa-experience sa'yo or gano'n. Oo, at saka kasi like my mom, my lola, and my lola, hindi sila nakapagtapos ng school. So parang they wanted me to experience that daw. Kasi nag-career na agad sila. Work ganon. na sila talaga. Tapos they never stop na ever since bata sila. Ayun. So sabi ko, gusto ko din mag-work. Ganon. May advantage ba pag artista yung magulang? Kahit sa aspeto. Halimbawa, alam nung ibang Kaklase mo. Yeah, na oo, yun eh. Artista yung magulang mo. Ganun. Actually, di ba pag kunwari naisip mo yung mindset nga nung tao is, ay, mas madali na for you or okay yan, may benefits yan, ganyan. Guys, hindi siya totoo. Ay, sana nga may nepotism. Dahil joke lang. Pakidelete. Dahil joke lang. Cut yan. No. No, honestly, like growing up, mas pressure siya. Kasi yun, dun pumasok yung, alam mo yung, dati mom ko lang siya, lola ko lang siya. Pero biglang yung mga strangers, i-compare kayo. Yeah. Hindi mo nagigets kung saan nanggagaling, ganon. So, doon nagbe-build up yung pressure, yung mga bubog, ganyan. Tapos, when it comes naman to the actual work of getting work, you still really audition and you really still have to, kailangan may gagawin ka. Hindi naman siya given to you on a silver platter. Walang ganon talaga. As in, honestly. So walang advantage guys kung artista yung magulang nyo. At Siguro yung pinaka-advantage is masashare lang nila sa iyo yung mga experiences nila. Yeah. Bibigyan ka nila ng tips, ganun. Guide ba? May guidebook ka lang. paano ka ba nag-start? Like, nag-audition ka Star Magic agad? Kasi alam ko Star Magic ka right now, di ba? Yes. So doon ka ba agad or nag-indie ka muna or... Nag-start ako mag-commercials
Sa commercials ako nag-start. Okay. And then from commercials, So ano yung pinakaunang commercial? yung pinakauna kong commercial, is McDo. Uy! Pero, pa ako lang yung ginamit. Food talent ka doon. Food talent. Oo. Oo. Uy, pero mahirap siya. Oo. Mahirap talaga. Mahirap nga mag-hand talent eh. Nakailang take yun? Kasi yung premise ng commercial is nagpapalit ng medyas at sapatos. So mga naka-20 na palit ako, tapos mga times 3. Oh. So at the end of the shoot, yung pa ako may paltos. Ah. Yun. So it's hard work, guys. Oo. Akala nyo madali lang mag-artista? Kasi may kwento ako dyan pag yung mga parte-parte lang ng katawan. Kasi yung tito ko, shoutout, Tito John. Yung tito ko, meron siyang billboard dati sa SLEX na kamay niya lang tsaka yung likod. Seiko wallet. Mike. Lapit ka sa mic. Seiko wallet. Oh. Ganun lang, picture ng likod tapos may Seiko wallet. Yun, yung kamay niya lang yung kita. Siguro mahirap yun kasi nakailang ganun siguro yung take nun eh. At saka yung angle nun. Sinasakto pa yung angle nun. Maraming beses yun tinik. Oo. Lalo na Tsaka kung- yung kamay, syempre mamimili ng kamay, di ba? Di, kahit ang Oo. kamay, kinakasting. Kinakasting yun. Recently, may ginawa kaming project na kailangan ng hand talent. Talagang inaano yan, mag-send sila ng mga photos ng kamay nila, ganyan. Tapos papaartehin nila yung kamay nila. Happy! Sad! Ganun. Dancing. Paano yung dancing? Ewan ko. Pero ayun, so yun ang pinakauna mong commercial, McDo, Yes, yun yung pinakauna ko. as a food talent. As a food talent. And then tapos sa ending naman, meron ako nasa may bintana, ganyan, May hero nagre-relax shot. na. Oo, pero blurred ako. Kasi syempre, bida yung McDo. Di ba? Okay. So, sa teleserye, ano naman ang pinakauna Sa mong... series naman, dati nag-background talent din ako. For a movie, Twinkle. Yun yung pinakauna ko. As in, ang saya-saya ko talaga nun. So, to explain lang, ano yung background talent? Ano ibig sabihin nun? For background talent, ito yung parang additional people, parang crowd in a shoot, in a show, na naglalakad-lakad, may business, para hindi mukhang yung dalawang tao lang yung nasa room. Tama ba? Bakit ito pag-explain ko? Hindi, tama naman yun. Ano yung iba-ibang levels ba ng pagiging talent? So, may background. Ano yung mga susunod pang level doon? So, may background talents, may acting extras. So, acting extras, medyo mas type magkaiba na pa yan. yun. May onting emote-emote. Tapos minsan yung acting extras, may dialogue. Tapos you have your support and then you have your leads. Akala ko yung lead, support. yun yung bida, di ba? lead Siya yung ng bida. pinakamatagal yung exposure, ganun, di ba? Oh, I think Tama ba? so. Pero yung... So, iba... Yung... Kasi sabi mo yung acting extra, may dialogue. Akala ko, yun yung support. Pag may dialogue ka, support. Yun. Hindi, yung parang support is medyo semi-regular, I guess. I'm just basing this on yung sa advertising, and also napapansin ko naman in film and series. So, yun. Yung acting extra parang one time lang dadaan na doktor na may dialogue. Uy, may sakit ka. Ganun. Tas, Okay. exit na. One episode, ganyan. Yan, oo. Anong mas mahirap gawin? Teleserye or movie? Or anong pinagkaiba Hindi ko pa niya? naman natatanong kung ano yung pinakaunang movie eh. Teleserye pa lang eh. Hindi pa ba? Tanong muna natin. Oo nga. Hindi kasi alam ko na meron eh. Alam kong meron eh. Na may movie Ba eh. ako? Meron! Ano movie? So, yung alam namin. Tatanong ko lang dapat sa'yo. Papaalala ko eh. sa'yo. Alam ko eh. Wait lang, ba't ganun? Meron kang movie, extra ka. Anong ginagawa ko? Basta kasama ka nung iba pang girls eh. May movie ka nun eh. Wild Little Love? Wild Little Love. Movie ba yun or series? Hindi ba? Movie siya. Movie ang alam ko, movie eh. Actually, yun yung first ko. First movie. First movie ko, ang Ayun. Wild Little Love. Ayun. Tama, ang galing. Hindi kasi na-confuse na ako sa series and movie. Sorry. Oo. So, ang first teleserye ay... Ang first serye ko talaga ay He's Into Her. He's Into Her. Kasama rin sila Donnie. Yan. Ang bida nung first movie mo, sila Donnie rin. Hindi, Hindi. si Andrea. Andrea Seth. Andrea Seth. Andrea Seth. Sila pa Well, nun. Ay, Wow! Joke lang. Hindi ko alam. Hindi pala, hindi ah. Hindi ko alam. Sino yun? Hindi ko alam, pre. Hindi, joke lang. Siyempre, as a fan lang, baka sila talaga. Diba? May ganun eh.
So guys, ano tingin nyo? Ay, joke. Comment down below. Hindi, pero, so, ano yung, ano yung tanong na? Ano mas mahirap? Anong mas mahirap? Teleserye or movie? Parang for me, ang movie ay mas mabilis gawin. Kasi fix na yung gagawin mo. At saka parang may fixed running time na siya, etc. etc. So medyo buo na yung script. With serye naman is, syempre mas matagal, pero mas masaya siya kasi mas nakaka-bond mo yung castmates mo. Mas maraming pera. Sa movie? Sa movie, mas marami. Hindi, I guess, kasi mas maraming shoot days. Yun. Yeah. Yun. Mas maraming shoot days, edi mas more work. Ganun. Yun ang ano sa teleserye. Yun yung sinabi mo kanina na yung pag-movie kasi buo na siya. Dito kasi sa Pilipinas, ang teleserye, nagbabago. Nagbabago. Hindi katulad sa ibang bansa na pag nag-teleserye ka, buo na rin siya. Para siyang movie na pinira-piraso. Diba? Pero buo na rin siya. Wala nang binabago sa script dyan. Mag-shoot na lang yan. Unless na lang may mga series na gano'n, biglang may nawalang artista. So, babaguhin ng konti yung script. Pero buo na siya bago pa lang i-shoot yung teleserye. Dito sa atin, based sa naririnig ko, pagka may shoot today, pwedeng iba yung script today. Iba yung makukuha mong Diba? script sa na-send sa'yo sa i-actually deliver nyo. Oo. Parang minsan, today pa lang din sinusulat yung mangyayari. I think yung difference kasi, like sa ibang bansa, yung atin daily kasi siya lumalabas. Yes, From oo. Monday to Friday, di ba? So, syempre, dami hinahabol. Oo. Yun. Yung sa ano kasi buo na. Like once a week lang yung Yung release niya, Oo, yung episodes. teleserye. Kaya makikita mo yung ano nila 20 episodes. May certain number of episodes lang eh. Kasi yun na yung for the whole year. Kung ilang weeks ba magra-run yung show. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan na project? As an artista muna tayo. Kasi last time, sa first episode, tinanong natin ano yung hindi niya malilimutan project as behind the scene. As, behind the camera. Si Miss Sophie kasi, front and back of the camera yan. All around yan. So, bilang Kailangan kumita. artista, Joke. bilang artista, ano yung pinaka na-enjoy mong project or pinaka-favorite, ano yung pinaka na hindi mo malilimutan project? I think, hindi ko masasabing favorite eh. Okay, Kasi okay. mahirap. Kasi each project has its own spark and core memories. Pero siguro, yung pinaka hindi ko malilimutan talaga is yung Roja, yung ginawa namin Recent, recently. And one of the reasons yun, kasi yun yung first project na simula pa lang ng project, kasama na ako. Kasi laging nadadawit lang ako sa mga past projects ko. Although yung He's Into Her, parang simula pa lang nandun ka na eh. Nadawit lang rin ako noon. Talaga ba? Press ko na sila, nag-cast reveal, tapos may missing character pa pala sila. Humabol yung audition ko for that. Nag-audition ka dun? Oo. Most of the projects that I do, I audition talaga. Yeah. Pero may iba na talagang binibigay sa kanila yung role. May ganun. Siguro dahil kunwari naka-work na or nakita yung past past na nagawa ko, ganun. So, pinapatawag. Pero minsan, on the day itself din, yung role naiiba pa. Oo. Pero kasi 'di ba, kunyari, for example, for a company such as ABS or GMA, meron silang mga listahan na ng artista nila, 'di ba? So hindi ba doon na lang sila namimili ng nagpapa-audition pa sila ng nasa labas? Well, kasi, so 'di ba may company naman. Pero kasi each for ABS, may iba-ibang mga prod pa yan. So may Star Creatives, may Dreamscape, etc. So ang daming factors. So yes, andun kami sa sinasubmit, parang go see ba? We still go and they still see. Go see. Oo nga, Go see. Gumawa ka, tas sige, tuloy. Babanat ka na naman eh. Okay na. Tuloy na natin. So yun, may mga go-see pa rin talaga. Kasi syempre, nag-iiba-iba naman yung itsura ng tao. So kailangan talaga makita ka nila. Kailangan mag-audition ka. Tsaka minsan, there's new people, new directors na hindi mo pa nakaka-work. They need to see what you're capable of. Yeah. Ayun. May Hindi prefer. May pangarap ka ba na role na gusto mong gawin? Oo. Ano yan? Ano yan? Pangarap ko talaga
talaga maging Serena. Serena? As in, swear, yun talaga yung dream role ko. Kahit nung bata ka pa. Kahit Oo, nung as in bata. Marina. Pero ang hirap din nun, no? Yung mga eksena Oo, sa ilalim underwater. kayo ng tubig eh. Oo. Hindi, pero for those who don't know me, mahilig talaga ako sa dagat and sa tubig. Kaya kong magbabad buong buhay ko doon. Oo buhay. Pero, yun. So, yun yung dream role ko. Pero ang hirap kasi yung underwater scenes. Talagang, bilis lang yun eh. Kasi syempre, hindi ka naman pwede tumagal ng 30 minutes sa ilalim. Hihinga ka rin eh. Oo. Tapos nakaipit pa yung legs mo. Mabigat daw Ang yun. hirap nun. Mabigat daw yun. Ganon ka lang. Paano? Ang hirap maging isda. Ang hirap. No? Hindi, ang hirap maging kalahating isda. Kalahating isda. Poise ka dito, pero yung legs mo gagano. Pinagpapawisan ba yung mga sirena? Ayan ang magandang tanong, pare. Sasabihin ko Nagpapawisan sa'yo, kaya sila? pag may namita akong Serena. Oo nga, no? Oo, chat Update GPT kita. ko na lang. Oo. Then pag naging Serena na siya, Oo, sige. Update kita. gawa tayong short film. Para lang ma-fulfill yung role. Maging sirena. Yun yung sabi ko kay Pao. Gumawa kami ng Movie na sirena ka. short film. Kapag short sabi film. ko, hindi ako na-hire maging Serena, hindi, gagawa tayo. Ganun. Make your own break, sabi nga nila. No, but other Horror, action. super game din ako. Actually, honestly, syempre, big dream ko talaga yung Serena. Pero, in general, kasi nga, gusto ko talaga umarte. I like trying on different roles, being different people. Ano talaga ako may saltik eh. So, feeling ko, yung energy na yun, magandang i-release by telling stories. So, yeah. super game ako for action, super game ako for horror, yung mga, ganun. Pero na-try mo na. Action, yung Roha, very action, pero wala kami masyadong action scenes doon. Pero Ang maraming dami mo takbo-takbo. kayang action scenes doon. Takbo-takbo! Oo, nakita ko, takbo-takbo siya. Tapos nadadapa. Lagi nadadapa. Ewan ko ba bakit ganun yung Uy, lampa. Pinapractice yung dapa, Oo nga eh, parang nga eh. Stunt double ako doon. Mga ilang take yung nadadapa kang ganun. Uy! Hindi, mga ano lang, mga Ay, two seryoso, takes. may stunt double ka doon? Hindi, ako gumagawa ng sarili kong stunt. You do your own So, stunts. You do your yeah. own stunts. Yeah. Pero grabe yun, nadapa ka. Tapos, sugat pa. Ulit. Malas mo naman. Ulit. Direct, dugo na yung tuhod ko eh. May sugat na talaga ako eh. May nagkakasugat talaga, pasa, ganun. Basta, Pagdating sa naturally shoot. naman, oo. Sugat, sana hindi. Sana pero hindi. it happens. Yeah. It happens. Hindi may iwasan. Lalo na kung ikaw ang gumagawa ng sarili mong stunt, di ba? Yes. At saka nakakahanga yung ganun. Hindi lahat ng artista kayang gawin yung sarili ng stunt. Although, may choice sila. Baka ayaw lang din ng production. Huwag mong Yeah. gawin. Oo, kasi, Kasi syempre, safety talaga. tsaka, paano kung kailangan pa siya sa next shooting day? Diba? Pag na-injure yan, Wala diba? na. Tigil ang production. Oo nga. So, basta safety, yun yung important. So, yun, game ako mag-action, horror, ayan. Mga Ano genre. pinaka na-enjoy mo sa lahat ng role na ginawa mo? Ano yung pinaka-memorable sa'yo? Lahat na... Na-enjoy ko maging mean girl. Mean Na-enjoy ko girl. siya maging mean girl. Oo, kasi sa He's Into Her, very mean girl ka dun eh. Ganun. You're so squammy. You're so squammy. Tsaka yung ano yan, basta may naalala ko eksena dun na parang may hawak kang proof na... Yung ayoko ibigay yung proof. Oo, ayaw mo ibigay. Yun, masaya maging ganun. Kasi, as a person... Ganun ka talaga? Hindi. Maldita ka talaga as a person. As a person kasi, dapat, ang goal natin is to be kind Wow. and good. So, pag nabibigyan ka ng ganong role, yung opportunity, Nailalabas mo yung- nailalabas mo. O di, Gets. Eh di at least sa taong bayan, sa normal na tao, mabait ka. Eh di sa acting lang ikaw, ano. Tapos nagbatang Quiapo ka din. Yes, yun. Masaya yan. din yun. Super. Anong role mo doon? Yung role ko doon, so high school kami. Batang taga Quiapo. Na batang taga Quiapo. Tama. Nakaklase ni Mokang, si Lovey. Lovey po. Yun. Tapos best friend namin din si Tony Fowler. Yan. Kami ang mga Besh Cakes. Magkaka-beshi cakes kayo, naggaling kayong schoolmates, ganon. Ganon ang kwento, parang ganon. Mga taga Quiapo kami, tapos magka-school kami ni Lovey. Yun. May batang Quiapo pa ba ngayon? Meron pa, Parang, di ba? Ongoing pa rin. Ongoing pa yun. Grabe, going strong sila. Oo Namatay nga, ba karakter mo doon? Hindi ako namatay, pero namatay yung Beshi Cakes ko. So,
So, Hindi ka na nila sinulat ulit Hindi pabalik. na, oo. Not unless baka i-revive nila si Beshi Cakes, ganon. Yeah. Nagka-amnesia lang. Nawala lang pala, Oo, ganon. Nag-resurrect after, yun. Pero masaya yun, masaya yung experience na yun. Yun yung one of the shows na yung sinasabi mo na on the spot yung script. Actually, balita ko nga minsan, sasabihin lang sa'yo ano yung mangyayari sa eksena. Bahala ka na magsulat ng linya mo. Kailangan thinking ka talaga Oo, doon. diba? Oo, thinking. Yun yung naririnig ko sa ibang, pag napapanood ko yung interview ng iba, sinasabi nila na pag sa Batang Quiapo nga, sasabihin sa'yo ni Direk, si Coco Direk, diba? Sasabihin niya sa'yo yung eksena, bahala ka na magsalita. May ganun. Oo. Parang ito, nakita mo Tiwala siya dun sa sa artista niya. niya. Oo. Wow. So, gaano ka hirap yun? Parang, actually, ano siya, masayang opportunity for an actor. Kasi mag-explore ka talaga, hindi ka na lilimit ba? Sabihin niya lang sa'yo yung purpose and goal mo, tapos bahala ka na makarating doon. Ganon. Tapos pag hindi ka nakarating doon, wala, kawawa ka. Well, actually, maganda rin siya kasi minsan napapansin ko sa ibang teleserye, pagka super strict sila sa script, minsan parang tunog pilit. Oo. Parang hindi naman ganun magsalita yung tao. You know? Pero dahil sa ganyang method na sarili mong gagawin mo yung sariling ano, mas conversational, mas, di ba? Depende kung ano yung emotion mo talaga. Parang hindi ipit na ipit yung nire-release mo na dialogue. Ang Which galing, is ah. also nice kasi what you call this, at saka with the story like Batang Quiapo, na nag-iiba talaga yung plot, biglang may mga plot twist ganyan. I feel like it really works for that show. Pagdating naman sa, let's talk about yung work, you know, the pagiging artista. Kasi, syempre, madalas dyan, we think na madali lang yan, alam mo yan. Pero it's real hard work. So, totoo ba yung puyatan sa shooting? Gaano katagal talagang shooting? Yung mga ganyan. Walang tulog, 2 days, ganun. Oh. Ay, Totoo ba grabe. yan? Before pandemic, oo, totoo yun. Na as in, 48 hours kang dilat, ganyan. Pero ngayon, because of the laws that have been Ay, oo, passed. Meron na, may yan, bago ng ano. yung Eddie Garcia law. Law. Yeah. At saka, parang mas, ano na siya, mas may boundaries at saka, mas inaalagaan na not only the artist, but even the production. So, tinatry talaga i-limit na when it comes to the puyatan. But, syempre, may mga eksena na gabi yung kailangan na scene. Eh di, ano ka, baliktad yung oras ng buhay mo. Tulog ka sa umaga, sa gabi ka mag-work. Tsaka parang nakadepende rin yun sa artista kung tatanggapin niya yung project na alam niya na ang shoot, after ng shoot pa niya. So, kung midnight yung shoot, alam niya midnight, sa kanya na yun. Di ba? Tinanggap niya eh. Ewan, hindi ko alam. Yun lang, yun. Kasi minsan, paano kung yun yung pagkakasulat, di ba? Hindi mo naman alam na Magiging ganun yung story. Sa sobrang dami mong project, nagpapatong-patong. So, wala ka talagang tulog. Ganun. Di ba? Yung may ganun. May mga ibang actors who get sunod-sunod na work na, kunwari, 2 yung show nila, 3 show nila. Pero that's up to them na. And how they take care of their health, body, ganyan. Pero gusto ko maging ganun ka-busy Yung Oo. sunod-sunod. So, kung nasa studio 7 ka limbawa, tapos meron kang guesting sa studio 40, ganun. No? Parang ang sarap nun. Nagpapabalik-balik ka sa isang industriya. kapagod din yun. Tapos lalabas ka kasi may shoot kayo sa Bikutan, gano'n. Tapos babalik ka na naman. May guesting ka ng gabi, gano'n, no? Hindi ko ma-imagine kung gaano sila kasipag kayo, kung gaano kayo kasipag mga artista, kung paano nyo pinagkakasya yung oras. Kasi hindi lang naman yun ang ginagawa mo. May Coffee Syndicate, di ba? May iba pang trabaho. May iba ka pang trabaho or negosyo. Tama ba ako? Speaking of, di ba, na meron ka pang ibang ganon, anong mas na-enjoy mo? Being in front of the cam or being behind? Kasi you've experienced both, no? Naging artista ka, you're in front of it. And then ikaw din minsan yung nagpo-produce. Ikaw yung mag-iisip ng concept, ikaw yung nag-assemble ng team, ikaw yung, you know. So, ano yung mas na-enjoy mo? Parang both na, like, hindi ko siya mako-compare kasi sobrang magkaibang experience siya. So, enjoyable, both equal. Equal siya. And it parang
fulfills a different part of me. Nox, a different part of me. Ganyan. Parang, ayun. So, pareho sila na-enjoy ko talaga. It's just yung balance ba na pag kunwari, puro behind the scenes work ako, minsan namimiss ko mag-inarte, ganyan. Or pag puro inarte naman ako, uy, namimiss ko naman yung magkalikot-kalikot doon. So, yun. Both na-enjoy ko talaga. As in, magkaiba sila ng fulfillment. Kayo, ano na-enjoy nyo? Well, meron naman din akong experience in front of the cam, Ikaw, tsaka behind the oo. cam, no? Pero kasi puro commercials pa lang so far. Hindi ko pa na-experience mag-teleserye. Siyempre, ibang ano yun. Ibang galawan dyan. May minimemorize ka or may script. Mostly kasi sa commercial, kung may line ka man, makaiksi lang nun. Kasi maiksi lang ang commercial eh. Hindi ka naman magme-memorize ng paragraphs of ano. Talumpati. Diba? Pero yeah, na-enjoy ko naman both, I guess. Mas gusto ko maging in front. Talaga. No, Ako Yeah. Parang kasi na-enjoy ko talaga mag-acting eh. Bata pa lang ako, sabi ko gusto ko talaga mag-artista eh. Kaso hindi ako napagbigyan. Hindi ako pinag-audition or anything. it's never too late. Yeah. Yun nga eh. Inisip ko na lang, baka ano na lang ako, character actor, ganyan. Kasi parang malabo naman na mag-leading man tayo. No? Malay mo. Hindi tayo napagbigyan ng height eh. Malay mo. Oo. Uy, uso na ngayon yung mga maliliit na leading man. Well, Yung hindi na katulad dati na pang leading man ka, dapat 5'10" pataas ka. okay. Pero gusto ko talaga eventually makapag-series or makapag-movie, ganyan. Yun talaga yung gusto kong gawin. Anong gusto mong role? Ha? Anong Gusto ko role? kontrabida. Dali-dali, sample. Mag-audition ka na, Hindi, dali-dali. gusto ko talaga yung tipong kontrabida na kaiinisan mo yung tao. Hindi, alam mo yun, yung hindi lang dahil sa ano niya, hindi naman siya masamang tao. Pero pag nakikita mo siya outside, nung pipikong ka sa kanya, yung ganon. Yung parang, ewan ko kung pinanood yung Game of Thrones. Si Joffrey. Si Joffrey. Oh my gosh. Gusto ko yung ganon. As in, naalala ko yung isang interview niya, nag-college siya after the series. Pagdating niya daw sa college, men, galit sa kanya yung mga tao. Kahit ako galit, nasa Pilipinas ako eh. Oh. Pero 'di ba? Gusto ko yung ganung level of kontrabida, yung kaiinisan ka talaga. At dahil dyan, ako muna mag-host. Ayan. So, magsasample tayo. Wag! Ay, dali na! Oo nga. Kasi Ikaw si malay mo Joffrey. may nanonood na Ikaw si director. Joffrey. Ikaw si Sansa. Si Sansa. Nagulat ka dun, no? Kasi hindi ko kilala yun eh. Ganito na lang. So, you're a fair maiden na gusto mong pakasalan ka ni Joffrey. So, kahit anong... Di ba ganun yun? Basta! May sarili akong storya. Sige, direct game. So, gusto mo si Joffrey talaga. So, kahit anong gawin niya sa'yo, sobrang mabait ka pa rin, magalang, ganyan. Yun. Ano ko? Martir. Gawa na lang tayo Martir, sariling, yes, Martir. sariling character. Wag na silang... Sige, gawa natin. Si Sasha at si Jomar. Jomar, ikaw naman, Kontrabidang, high and mighty ka. Tapos, wala kang pakialam kay Sasha. Wala. Pero... Babae ako? Babae. Babae ka. Ang hirap ng role ah. Para maiba naman. Sige. Okay. Kahit ano, direct. Anong pangalan mo? Jomar. 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 So, ayan. So, galing ka sa mayaman na pamilya. Wala kang pakialam. Never ka pa nakapaghugas ng pinggan. Ganyan. Wow. Tapos, nililigawan ka ni Sasha. Pero kasi, binigyan ka ng timeline ng tatay mo na kailangan mo na mag-asawa bukas. Bukas na. Bukas na. Sige. Okay. And, naka-internalize na. Tapos, Ayun lang. paano ako Magdala lang kayo. magkokontrabida dito? Anong... Oo nga, sandali. Kontrabida ka ba? Yun nga eh. O ano ka, Yun boy nga next inisip door? ko eh. Paano ang kontrabida ko doon? Kontrabida ka kasi inuusisa mo si Sasha. Yeah, you're not good enough for me, ganon. Ganon. Okay. Sige. Ayan. Tapos ako martir. Oo, martir sige. ka. Na please, ako na yung ligawan mo kasi alam mo yun, yan. Maghuhugas ako ng mo, brief mo. Sorry. Game. And, ready actors? And 3, 2, 1, action. Ay. Ano na? Ang gagawa mo dito? Jo, ako na lang ulit. Wag na. Sinaktan mo na ako noon. Anong pang ginawa ko? Ha? Hindi mo naalala? Ako ay nagmamahal lang sa'yo. Hindi yan totoo. Paano mo nasabi? Kung totoong minahal mo ako,
bakit mo ko iniwan? Matapos mo Jo. mangutang. Ay, ano ba to? May hugot ata. Tama na, tama na. Iba yung script. Next na tayo, next na tayo. Sasabihin ko, Joe, hindi kita iniwan. Nagugas akong plato kasi hindi ka nagugas ng plato. Hindi nakapaghugas ng plato. Tingnan na natin. Tsaka na yan, tingnan na natin. Okay. Ano, guys, teaser lang yun. Ako may Teaser. tanong. Oh. Pero bago ang lahat, may kukunin lang ako. Ayan, ano na naman kukunin mo? Ano na naman kukunin mo dyan? Kukuha na. Ay, mga surprise ka na naman. Pwede ah. akong kumain. Oo naman. Hindi ka naririnig. So, kailangan lumapit ka sa mic. Yan. Yung tanong ko kasi, simple lang naman. Oo or hindi lang. Oo or hindi. Oo or hindi. Oo, hindi. Ngayon, medyo may twist lang. Oh, umupo ka na. Ano yan? Uy, lighted. Uy! Hindi naman masyado masakit. Wala kayong sinabing ganito. Ay, ganito pala. Hindi ko rin alam. Oo. Effective. Sa mic. Hindi ka naririnig. Tinry ko kagabi to. Hindi siya, hindi ako Na-shock. Na-shock Ah. kasi hindi ako sinungaling eh. Ay, tama. So, sinasabi mo bang sinungaling Sinungaling kami? ako? Sige. So, Paano nga to? ang tanong, may battery ba yan? Meron. May battery Tinry ko ba nga. yan? Oh, ay. Patay tayo dyan. Ang bango nito Ang bango. Ang bango nga eh. Kanina ko pa gusto. Ngayon, hindi ko alam kung ano yung... Kung Tatanong. paano siya gumagana, kung totoong nakaka-shock Oo. pag nagsinungaling ka. Hindi ko So, alam. bahala siya. Baka naka-program lang siya eh. Oo Na nga eh. kailan siya Shoshock. shock eh. Di ba? Hindi nila ako ni-ready dito. Ano to? Ako rin, hindi ko rin alam eh. We. Oo nga. Simple lang naman ang tanong, Miss Sophie. Ano Ilagay ba to? mo muna yung kamay mo dyan. I-set up mo sige. muna. Nervyosa ako I-ano mo ng konti para mas comfortable. Ano? Tay tayo. Ang tanong. Wait lang, ano ba yung tanong muna? Ang tanong. Pindutin mo yan ha. Oo. Ikaw mag-on ha. Wait lang. Huwag ano Sa pagiging artista, syempre, may kanya-kanyang attitude yan. Meron ka bang isang artista or isang kasamahan na hindi mo nagustuhan? Meron. O wala. Meron o wala? Oo, hindi lang. Sige. Oh, meron ba? Oo, hindi. Oo. Sagot ko na. Hindi. Oh, Wala. Wala. Kinakabahan talaga ako just because of the shock of it. Pero I swear I'm not lying. Hindi talaga. Wala talaga, wala. Ay, wait lang. Hindi, wala talaga. Wala talaga. I-on mo na. Nang malaman natin kung wala talaga. Wala ba talaga? Hindi talaga. Makuryente ba ako dito? Hindi naman. Malalaman mo pagka Parang ganun lang. kung nagsinungaling ka. Ano yun? Ano yung ganun lang? Ano, yung parang pinitik lang yung kamay. Hindi, I'm fine. I'm Ba't ang so tagal? calm. Kung sakali. Gano'ng Hindi ko din katagal alam. yan? Oh, see? I'm telling the Anong truth. ibig sabihin? Anong ibig sabihin niya? Tama ba? Mm. Ibig sabihin, wala. Hindi kasi natin show to, pre. Sa ibang show yan eh. Live ba? Yung ilaw yung light. Siguro hindi mo lang naramdaman kasi nga sobrang ganun lang siya. Chill lang siya. Okay. Okay. Pero, So meron. hindi naman sa... Ang taas ng ano? Ang taas ng register. Defensive ba? Defensive. Hindi naman sa... Hindi. Ano ba yung tanong mo ulit? Meron kang hindi nagustuhan Nakatrabaho. Hindi naman sa hindi nagustuhan. It's more of, siguro, mas kabado around certain people. Yun. Parang ano lang, parang hindi mo alam kung paano mo sila pakikisamahan. Oo, ganon. Oo. Ayan. Yun lang. Tapos na. Next question. Next Ay, question. Ano, next question? Next question. Kamusta ang love life? Oh, Ni Sophie. Anong klaseng tanong yun? Wait lang. Oo, nga eh. hindi. Oo, hindi. Oo nga, Kamusta ang love life? Oo. Ano ko po eh. Ay, sorry. Sige, sige. Hinihimay ko Sige, pa tuloy eh. mo. May tanong ka ba? Ha? Wala. Hinihimay ko pa eh. Love life. Tingnan mo si Joe. Bro, follow up ka nga na mental block. Sorry. Sorry. Ikaw na mag-deliver. Nang ano? Yung kanina. Kaya mo ba, guys? Sige na. Tanungin mo na, pre. Nahiya ka pa eh. Huwag mo na, Hindi huwag ka na ko alam mahiya. kung paano ko siya ano eh. Paano yung oo o hindi dun eh. Oh, single or taken? Ayun. Ano yun? Taken. Paano yung sagot dun? Hindi, sasagot lang siya. Single or taken? Pwede hindi ko sagutin yun? Oh, hindi. Ewan ko. Oh, hindi. Pwede naman. Pwedeng i-cut na natin yun. Kasi hindi ko rin alam paano ano yun eh. Sige na, on mo na yan. Pasagutin mo na. Wala pang sagot eh. Wala pang tanong. Oh, single or taken?
Oo, hindi. Ano yun? Showbiz to. Para malaman natin, di ba? Pag sinabi niyang single, tapos nakuryente siya, di hindi. Pag sinabi niyang taken, tapos nakuryente siya, di hindi. Ginulo mo eh. Dali Naiintindihan mo? Naiintindihan mo Sayang yun? oras, pre. Mahal ang bayad natin kay Miss Sophie Reyes, ha? Ay, hindi ako sumagot. Oh, ano sagot mo? Taken. Oh, taken. Taken daw. Taken 5? Taken 6? Nagets ko Ang na. tagal Ngayon ko pala lang nito. nagets. Ngayon ko lang Oh my nagets. God. Bagal mo, pre. Ngayon ko lang. Nakuryente ako. Okay, single po si Ma'am Sophie. So, yun nga, tama nga ako. Kung mali yun, Oh, di ba? Di ba? Kung nakuryente siya, hindi siya nagsasabing totoo. So, feeling taken lang pala ako. Feeling taken. Feeling taken, oo. So, ayun guys. Ayun. Sa mga Sorry, mahina nagtatanong. yung Kasi ulo ko. syempre may mga fans yan eh, na naku-curious, di ba? Kung oh. Anong electric fan? anong favorite number mo sa electric, Electric fan? Number one. Number one. Number 1 lang. Kalma lang. Okay. na medyo nabobo ako doon. Naiintindihan Kaya ako nga doon. eh, naguluhan ako sa'yo. May naglabas ka ng ganyan. So, yung una, hindi ako nagsisinungaling kasi na-shock talaga ako the second time around. Baka nga. Oo. So, hindi siya nagsisinungaling. So ngayon, alam na natin paano gamitin. Oo. Sa susunod na episodes, alam muna natin yan ha. Pag-isipan muna natin. Bigla-bigla ka naglalabas ng ganyan eh. Pero exciting. Surprise! Exciting. Pero kasi, sa ibang show yan eh. Hindi sa atin yan eh. Ano lang, May sikat na show na may ganyan eh. Meron ba? Ano yun? Oh, tsaka, hindi mo talaga alam. Naloko mo ako eh. Anyway. Hindi Kay nga. Direct Raf yun eh. Basta. Anyway, let's move on. Ikaw ba, Bench? Naka-move on? Ay, oy, Oo nga, bro. oy. House life. Oy. House love Hindi ako life. ang guest dito. Oh. Next, host ako. Ginanon mo ako nung isang last episode ha. Ginanon mo ako. Oo nga. Pero anyway, anong susunod na project mo? Meron ba tayong spoiler or meron ba Spoiler? tayong pwedeng malaman sa mga susunod na project ni Miss Sophie Reyes? Ano ba? Ay, Okay lang. hindi. Kasi when you're an actor, you never know when your next job is. So, I don't know when my next job is. So, kung pinapanood nyo to, I'm for hire, guys. Joke. Yan ang sinasabi ko eh. Balita ako meron kang dinirect na nasa Netflix ngayon. So after mag-artista, meron din tayong, nagde-direct din po yan si Miss Sophie Reyes. Let's talk about that. Ano yung dinirect mo na yon? So yung show is called 1 in 7641. It's about the 1,700 Debligtad. 7,641 islands. Sige, hindi ako nagmamath. Ayan. Ay, joke. It's about the 7,641 islands of the Philippines. Yan. Ayan. So medyo tourism ang ano niyan. So parang ini-explore yung iba-ibang food cultures in the Philippines. So specifically dun sa episode na dinirect namin with Direct Pao, collab kami. We did the food episode. Feature namin ang Pampanga, Bacolod, and Iloilo food. Oh. Ayun. Sarap nun, pre. So kung gusto nyo matakam at gusto nyo mag-explore ng mga food sa Philippines, you guys should check out the food episode. Yun. So nasa Netflix? Netflix. Oo, nasa Netflix Meron na? siyempre. Yes, it's out na. Nandun na. It's airing Last na. year pa. Last year. Oh. Sige. Ang Pag-uwi special ko. guest dun si Kulas. Kulas, si yung Becoming vlogger. Filipino. Oh. Yeah. The first nga ba siya? First, hindi. Basta rare kasi yun. Rare. Na nagpa-naturalize ka. Na Filipino. Yun. Sobrang nakakatuwa yung story. I mean, which na-explore din dun sa docu. So you guys should check it out. Ayun. Yeah. And then, ano pa ba? Tas may isang episode din that we directed which is about the Spanish culture in the Philippines. Kasi I mean, parang ang ganda nun. Kasi sila yung matagal dito di ba? yeah. It's parang hindi natin ini-erase yung nangyari and hindi na rin naman na tayo roar about it. It's just accepting that it happened and kung ano yung mga naiwan nila sa atin dito. And it's also knowing about our culture and how we made it our own.
Ongoing na yun. Oo, panoorin mo sa Netflix. 1 in 7641. 1 in 7,000. Cellphone number ko nga lang pala yun, guys. 641. Ayan. So yun. So yun ang mga behind the cam and in front of the cam na mga kwento ni Miss Sophie Reyes. And meron ka pa bang last questions bago natin? Meron. Gusto ko sana malaman, may payo ka ba para sa mga startup pa lang na Gusto mag-artista. Oo. Ganun. Kasi ngayon, parang hindi na katulad dati na sobrang hirap talaga mag-artista dati. Wala pang social media. Oo. Ngayon, kasi... Ngayon nga, kung sikat ka sa TikTok, minsan nagiging artista ka na-offeran ka ng mga role, di ba? So anong... So, may payo ka ba para sa mga gustong mag-artista? Or anong masasabi mo sa mga gustong mag-artista? Siguro, masasabi ko, if para dun sa mga gusto mag-artista, or actually, for anyone who has a dream, kung ano man yung pangarap mo, just don't give up on your dreams. No matter how old you are, no matter what's happening in your life, panghawakan mo yung pangarap mo and just keep doing something para ma-reach mo yon. Hindi naman pwede pangarap lang siya tapos nasa isip mo lang. Kailangan actively kikilos ka. Wait, sorry. Add ko lang rin. Pero syempre, kailangan practical ka rin, ha? Oo. Kasi di ba may pangarap ka, pero kailangan mo ring kumain at mabuhay. Oo. So, you have to find the balance between both. Yeah. Ayun. Maganda sana kung yung pangarap mo, pagkakakitaan mo. And Oo. magagawan mo ng paraan. Yes. At lahat naman, kayang gawa ng paraan. Yan. With also prayers and hard work. Yan. So, maraming salamat, Thank you, Miss Sophie. Miss Sophie Reyes. And kung meron pa kayong mga katanungan sa mga susunod pang episodes, malay nyo makabalik si Miss Sophie Reyes. Comment down below. And please don't forget to subscribe, like, share, and yeah. Kape tayo! Tara, kape tayo. Dito kape tayo. sa Commerce App. Ha? Thank you ulit, Coffee Miss Syndicate, Sophie. ha? Coffee Syndicate. Ang awkward naman Miss Sophie nyo. Parang tanda ko. Aray. Cheers. Ubus na. Sarap eh. Uy, totoo ba? Ikaw, na-enjoy mo ba?